Ikaw ba, do you keep tabs sa mga pagkakamali ng mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo? O nagkukuwenta ka ba? Nagbibilang ka ba ng mga kamalian ng iba sa buhay mo? Ilang kamalian ba ang pwede nilang magawa para masabi mong enough is enough? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, panibagong kwento ang ating pagsasaluhan for today. Pero bago ang kwentong tampok natin, ako po ay naghihikayat sa inyo na please hanapin niyo po sa Blue App page ang page na ito, ang Shop in Style. Follow nyo na rin, subscribe nyo na rin kung ano man pwede nyo gawin dyan. At syempre, mag-scroll na rin kayo dyan, baka meron kayong magustuhan. Shop in Style. Hello, ako kay Ma'am Rose Puno Perez. Maraming salamat. At wag na natin itong patagalin dahil alam ko excited ka na for today's kwento. Eto na po ang Dear Mama Mia. Walang perpektong tao na ipinanganak sa mundo. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may mga pagkukulang. Pero yung iba sa atin, merong listahan sa pagkakamali ng iba sa buhay nila. Isa ka ba sa mga taong may listahan? Dear Mama Mia, noong gabing yun, dun ko unang naisip na baka hindi na talaga ako asawa sa bahay na ito. Isa na lang akong tauhan. Mas mababa pa nga minsan ang tingin nila sa akin. Nagsimula po ang lahat dahil lang sa kalahating kutsarang asin. Hanggang ngayon, kabisado ko pa rin ang eksaktong amoy ng kusina nung gabing yun, Mama Mia. Mainit na sabaw ng sinigang, singaw ng gabi, at amoy ng mantikang tumalsik sa lumang kalan ni Mila. 6:00 na ng gabi noon at kagagaling ko lang sa trabaho. Pagod ang likod ko sa halos 9 na oras na pagkakaupo sa harap ng computer bilang isang dakilang empleyado. Friday noon at sweldo week. Ibig sabihin, ako na naman ang sasagot sa groceries. Hulog sa bahay, internet, maintenance medicine ni Mila, at utang ni Paulo sa kaopisina niyang paulit-ulit niyang sinasabi na last na talaga. Pagpasok ko pa lang ng bahay, alam ko nang may mali. Tahimik eh. Yung klaseng katahimikan na parang may nakaabang na sigawan. Naroon si Mila sa sala, nakaupo sa monoblock chair na parang reyna sa sariling kaharian. Nakataas ang paa niya habang nanonood ng afternoon replay ng isang drama sa TV. Hindi niya ako tinignan pagpasok ko. Late ka? Hindi yun tanong. Diretso akong napatingin sa wall clock. 6:12 p.m. 12 minuto. Traffic po sa EDSA. Marunong ka naman palang magsalita. Putol niya. Kala ko pipi ka na eh. Huminga ako ng malalim. 7 taon ko nang ginagawa iyon. Ang huminga, manahimik at magpasensya. Noong unang taon ng kasal namin ni Paulo, iniisip kong baka adjustment period lang. Baka mahirap lang talagang pakisamahan si Mila dahil mag-isa niyang pinanganak ang anak niya. Noong 3 taon, sinabi ko sa sarili kong baka kaya ko pang ayusin. Baka kaya ko pang panindigan ang kasal namin. Noong 5 taon, nagsimula na akong mawalan ng ganang magsalita. At ngayon ngang 7 taon ng aming pagsasama ni Paulo,
Pakiramdam ko na uupos na ako, Mama Mia. Nagluto ka ba? Tanong ko habang hinuhubad ang sapatos. Hihintayin ba naming magutom dahil lang late ka? Sagot niya. Tumango ako. Hindi ko na tinanong kung bakit wala man lang itinabing pagkain para sa akin. Dumiretso ako ng kusina at nakita ko ang malamig na kanin sa rice cooker. May 2 perasong tuyo sa plato. Walang sabaw, walang ulam. 6:12 pa lang pero tapos na silang kumain. Narinig ko ang boses ni Paulo mula sa sala. Love, gutom pa ako eh. Napapikit ako sandali. Kakauwi ko lang, pero sanay na ako. Anong gusto mo? Tanong ko. Sinigang. Tiningnan ko ang orasan. 6:25 PM na. Magluluto pa ako. Pero hindi na ako sumagot. Tahimik kong inilabas ang baboy sa freezer. Habang naghihiwa ako ng kamatis, ramdam ko yung kirot sa mga daliri ko. Buong araw akong nagtatype sa office, tapos pag-uwi ko, trabaho pa rin ulit. Naalala ko noon, nung boyfriend ko pa lang si Paulo. Napakalambing niya, Mama Mia. Hatid sundo niya ako sa sakayan kahit umuulan. Dinadalhan niya ako ng taho sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Kapag overtime ako, hinihintay niya akong makauwi. Kaya akala ko noon siya na. Akala ko nung sinabi niyang hindi kita pababayaan ay totoo yun at panghabang buhay yun. Hindi ko alam na pagkatapos naming ikasal, dun pala unti-unti siyang magiging anino ng nanay niya. At ako ang magiging punching bag nilang dalawa. Bandang 7:00, handa na ang sinigang. Tinawag ko sila. Unang sumubo si Mila. Oo, kumain pa rin siya. Kahit na ang sabi, tapos na. Sa unang subo pa lang ay tumigil siya. Mabagal niyang ibinaba ang kutsara. Ramdam ko agad ang lamig sa tiyan ko. Ano ba to? Masyadong maalat? Mahina lang ang pagkakasabi niya. Pero mas nakakatakot yun kesa sa sigaw. Mama, tikman ko sabi ni Paulo. Sumubo siya. Tumingin sa akin. Maalat nga. Hindi naman sobra. Alam kong hindi sobra. Pero sa bahay na yun, hindi mahalaga ang totoo. Ang mahalaga ay kung ano lang ang sasabihin ni Mila. Pasensya na po, mahinahon kong sabi. Baka naparami lang po ng, baka? Baka? Sabi niya na tinaasan ako ng kilay. Tumayo siya, unti-unti, dahan-dahan. Yung tipong alam mong gusto niyang maramdaman mo ang takot habang papalapit siya. 7 taon ka ng asawa dito, hindi ka pa rin marunong magluto? Mahayaan mo na, mahinang sabi ni Paulo pero hindi man lang siya tumayo. Hahayaan? Kaya lumalaki ang ulo ng asawa mo dahil hinahayaan mo. Sabi ni Mila na napalingon pa kay Paulo. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Lumuhod ka. Napatitig ako sa kanya. Akala ko mali lang ang narinig ko. Po? Lumuhod ka sa sala. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko ang bawat kaluskos. Pati nga siguro yung butiki sa ilalim ng bahay naririnig ko noon. Dinig na dinig ko rin, lalo na ang tibok ng dibdib ko. Mama naman, mahinang sabi ni Paulo pero walang conviction yon. Wala yung bigat ng taong gusto talagang ipagtanggol ang asawa niya. Bakit?
Masama bang disiplinahin ko ang asawa mo? Tiningnan ko si Paulo. Hinintay ko siyang magsalita. Hinintay kong sabihin niyang sobra na ang mama niya. Na maliit na bagay lang naman ito. Napagod ako. Naasawan niya ako. Pero ang sinabi lang niya ay, sundin mo na lang si mama para matapos na. At doon ko unang naramdaman, Mama Mia, na ang katiting na pagmamahal ko para sa asawa ko ay namatay nung gabing yun. Tahimik akong lumuhod sa gitna ng sala. Malamig ang tiles. Nung una kaya pa. Pagkatapos ng halos 30 minutos, nagsimula ng mangalay ang tuhod ko. Pagkatapos ng 1 oras, nanginginig na ang mga hita ko. Pagkatapos ng 2 oras ay hindi ko na maramdaman ang 2 kong mga paa. Habang nakaluhod ako, nanonood lang sila ng TV. Paminsan-minsan, naririnig ko pang tumatawa si Paulo sa TikTok videos niya. Bandang 12:00 ng gabi, hindi ko na mapigilang magsalita. Paulo, tawag ko. Pero hindi niya ako tinignan. Please, masakit na. Saglit siyang napabuntong hininga na para bang estorbo pa ako sa ginagawa niya. Sabi ni Mama, maalat. Ibig sabihin maalat talaga. Parang may humampas sa dibdib ko. Nilagyan mo naman talaga ng maraming asin, di ba? Hindi ako makapaniwala. Kung hindi pasado ang luto, dapat lang na maparusahan. Lahat naman ng manugang dumadaan sa ganyan. Sabi niya. Lahat daw ng manugang. Na para bang normal ito. Na para bang eto yung tama. Kinasal ka sa pamilyang ito. Dagdag niya pa habang hindi pa rin umaalis ang tingin niya sa kanyang cellphone. Kung hindi ka magpapakita ng paggalang at pagiging masunurin, anong sasabihin ng mga kapitbahay natin dito? Huminto siya sandali. Alam mo, kulang pa nga yung parusa ni Mama sa'yo eh. Hindi ako umiyak, Mama Mia. Nakatingin lang ako sa sahig. Dahil kapag sanay ka nang minamaliit araw-araw, darating ka sa puntong hindi ka na umiiyak. Namamanhid ka na lang. Bandang 2:00 ng madaling araw ako pinatayo ni Mila. Oh, maglinis ka na muna ng kusina bago ka matulog. Pag-akyat ko sa kwarto ay halos hindi ko na maiangat ang mga paa ko. Humiga na si Paulo pero nanonood pa rin ng mga video sa cellphone niya. Humiga ako sa gilid ng kama. Pinilit kong wag umiyak. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay nagsalita si Paulo. Drama mo naman? Hindi ako sumagot. Kung ayaw mong magluto, huwag ka nang gumawa. Tahimik pa rin ako. Pero tandaan mo sabi niya habang nakatingin sa kisame. Kapag nakipaghiwalay ka, lalabas kang walang-wala. Doon ako napalingon, Mama Mia. Ngumiti pa siya ng bahagya. Huwag mong kakalimutan, nakapangalan kay Mama ang bahay na to. Ang hindi niya alam, ako ang nagbabayad ng bahay na yon. Ako lahat. Kuryente, tubig, internet, pati lahat ng pagkain. Pati nga maintenance ng nanay niya, ako ang bumibili. At sa loob yon ng 7 taon. 7 taon akong pinaniwala ko ang sarili ko na pamilya ko rin sila. Na balang araw, matututunan din akong mahalin ni Mila. Na baka kapag mas nagsikap ako, mas magiging mabait sila sa akin. Pero habang nakatitig ako sa kisame nung gabing yun, may unang boses na bumulong sa isip ko. Paano kung hindi talaga sila magbabago? Paano kung habang buhay na akong luluhod para sa mga kasalanang
sila naman mismo ang may gawa. At doon unang pumasok sa isip ko ang bagay na ilang taon kong kinatatakutan. Ang umalis. Mama Mia, simulat sa pool, wala po akong pamilya. Lumaki po akong ulila sa mga magulang. Kung sino-sinong mga kamag-anak ang umampun sa akin ng ilang mga buwan. Kung saan-saan ako tumira. Para lang makapag-aral, para lang makapagtapos. At nung nakilala ko nga si Paulo, nung pinaramdam nga niya sa akin na mahal niya ako, akala ko talaga nahanap ko na yung totoo. Kaya naman, masyado akong naging attached sa kanilang dalawa ng nanay niyang si Mila. Masyado kong inisip na sila na ang magiging pamilya ko habang buhay. Kaya naman nagtiis ako. Mama Mia, ang hindi ko alam noon na may mas malala pa palang naghihintay sa akin. Dahil kinabukasan, matutuklasan kung hindi lang pala ako ginagawang katulong sa bahay na yon. Bukod sa pagiging katulong, ginawa din po akong content ng mag-ina. At oo, milyon-milyong tao ang unti-unting tinuturuan ng mga kasalanan ko. Nakasalanan kong mabuhay. Kinabukasan, halos hindi ako makalakad pagbaba ko ng jeep. Masakit pa rin ang mga hita at tuhod ko. Bawat hakbang ko papasok ng opisina, parang may karayom na tumutusok sa mga buto ko. 2 beses pa akong muntik madapa sa hagdan ng MRT dahil nanginginig ang kaliwang paa ko. Pero wala akong choice. Kapag hindi ako pumasok, wala akong sasahurin. At kapag wala akong sasahurin, mas lalong magagalit si Mila. Pagdating ko sa office, sinalubong agad ako ng kaibigan kong si Sarah. "Girl, okay ka lang?" Nag-aalala niyang tanong. Napilitan akong ngumiti. "Oo, okay lang." Pero alam kong halata niya sa mukha ko na hindi ako okay. Namamaga pa rin ang mga mata ko dahil halos hindi ako nakatulog sa kakaiyak. Hindi rin mawala-wala yung parang pasa sa magkabilang tuhod ko. "Ba't parang hirap kang umupo? Hirap ka ring tumayo at maglakad?" Tanong niya habang sumusunod sa cubicle ko. "Wala, nauntog lang tong mga paa ko." Mabilis kong sagot. Pero alam kong hindi siya kumbinsido. 7 taon na kaming magkaibigan sa office. Siya yung tipo ng tao na mapapansin agad kapag may mali kahit pilitin mo pa itong itago. "Rina, ano naman ba ang ginawa nila sa'yo?" Mahinang sabi niya. Napahinto ako sa pagbubukas ng computer. Hindi ko siya nilingon. Kasi minsan kapag may taong diretsahang nagtatanong ng totoo, ay mas mahirap po ang magsinungaling. "Wala naman," sagot ko pa rin. Nahimik siya sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ko ang isang paper bag. Pagbukas ko, may ointment sa loob, pampawala ng pamamaga, at may pain reliever. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong naluha. Hindi dahil sa ointment, kundi dahil may isang taong nakapansin. May isang taong nagtanong. May isang taong hindi nagsabing nagdadrama lang ako. "Alam mo namang hindi mo deserve yan, di ba?" Mahina niyang sabi bago bumalik sa cubicle niya. Napaupo ako ng tahimik at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may maliit na parte sa loob ko na gustong magsumbong. Pero hindi ko ginawa. Sanay na kasi akong sarilinin ang lahat. 12:00 ng tanghali nang mangyari ang bagay na tuluyang gumising sa akin. Lunch break yun.
Tahimik akong kumakain ng baon kong pandesal sa pantry habang pinipilit wag isipin ang pag-uwi ko mamaya. Naroon din si Sarah sa tapat ko, nagsi-cellphone. Bigla siyang natigilan sa pagsuscroll niya, Mama Mia. Rina. Tawag niya pero may kakaiba sa boses niya. Parang nag-aalangan. Ano yun? Tingnan mo to. Inabot niya ang cellphone niya. Nakabukas ang isang social media app. Yung Black app. Nung una akala ko random video lang ang ipapakita niya sa akin. Pero nang mabasa ko ang pangalan ng account, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Mama Mia, pangalan yun ng biyanan ko, ng nanay ni Paulo. Account niya na para bang nagsasabing siya ang guro at gabay sa tahanan. Profile picture pa lang kilala ko na. Yung plastic na rosas na laging nakapatong sa altar ni Mila sa sala. Ang followers niya mahigit 200,000 na. Parang huminto sandali ang paligid ko. Scroll mo, sabi ni Sarah. Nanginginig ang daliri kong pinindot ang latest upload, Mama Mia. Manugang na hindi marunong sa kusina. Dapat bang parusahan? Pag-play ko, boses agad ni Mila ang bumungad. Hindi ko na to kailangang hulaan. 7 taon ko ng araw-araw na naririnig ang boses na yon. Nung nakaraang linggo, mahinahon niyang sabi sa video habang inaayos ang spice rack. Ang manugang ko ay nagluto. Tapos yung sinigang na niluto niya kagabi, halos ikamatay namin sa alat. Tumawa siya ng bahagya. Yung tawang nanlalait. Yung tawang mapangmata. Pinaluhod ko para matuto. Aba, kinabukasan, may gana pang maglabas ng bank statement para ipamukha sa amin ang mga bayarin niya. Parang may sumuntok sa sikmura ko. Hindi lang pala yun nangyari sa loob ng bahay. Ikinukwento pala niya sa buong madla. Ipinost niya. Ginawa niyang content. At ang mas masakit, tuwang-tuwa ang mga tao. Tama po kayo, Nay Mila. Disiplina lang ang kailangan ng mga manugang ngayon. Parang dinidisiplina ng sarili nilang mga magulang eh. Napakabait niyo pa nga po. Kung ako yan, naku, pinalayas ko na agad. Mahigit 2,000 comments. 260,000 likes. Paulit-ulit kong binasa ang comments na parang naghahanap ako ng isang taong magsasabing mali yung ginawa ni Mila. Kahit isa lang, pero halos lahat kampi sa kanya. Bigla kong naalala yung mga pagkakataong may hawak na cellphone si Mila habang pinapagalitan ako. Yung minsang pinaglaban niya ulit ako ng puting polo ni Paulo habang may nakatutok na kamera. Yung minsang pinagalitan niya ako dahil matabang daw ang tsampuradong ginawa ko. Akala ko noon mahilig lang siyang mag-video. Hindi ko alam, ako palang palabas. Rina, mahinang tawag ni Sarah. Hindi ako sumagot, nakatitig lang ako sa screen. Sumunod kong pinundot ang isa pang video. Paggamit ng notebook ng kasalanan para sa maayos na pamilya. Mahigit 800,000 ang views noon. Pagbukas ko ng video ay bumungad agad yung lumang maroon notebook. Yung notebook na bawal kong hawakan sa bahay. Yung notebook na halos 7 taon nang nasa loob ng nakakandadong drawer ni Mila. Dahan-dahan niya yung binuksan sa video. Bawat pagkakamali dapat nakasulat para hindi nakakalimot ang tao. Sabi niya habang isa-isang ipinakita ang mga pahina.
Parang nanlamig ang buong katawan ko habang nakikita ko ang sulat kamay niya. March 15, 2018. Sobrang mantika ng ginisang gulay. April 2, 2018. Kulang sa asukal ang champurado. July 19, 2018. Namantsahan ng polo sa labada. Bawat maliliit na pagkakamali, nakasulat, naka-record na para bang criminal file. May petsa pa. May kaukulan ding parusa. May notes pa minsan. Parang remarks, Mama Mia. Matigas ang ulo, sumasagot. Hindi marunong tumanggap ng mga puna. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko. Girl, pwede ba yan? Bulong ni Sarah. Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Kasi nung una, akala ko normal lang eh. Yun ang pinakamapanganib sa emotional abuse. Hindi mo na agad namamalayan. Unti-unti kang sinasanay hanggang sa pati sarili mong sakit, kino-question mo na rin kung totoo ba talaga. Baka nga kasalanan ko. Baka may pagkukulang ako. Baka dapat mas maging mabait pa ako. Hanggang sa isang araw, hindi mo na rin kilala ang sarili mo. May isa pang comment na tumatak sa akin. Goal ko maging mother-in-law na katulad ni Nay Mila. Mahigit 3,000 likes yun. Parang gusto kong masuka. Girl, alam ba ni Paulo na may ganyang account ang nanay niya? Tanong ni Sarah. Doon ako natahimik, Mama Mia. Kasi alam kong oo. Bigla kong naalala yung ilang gabing naririnig kong tumatawa si Paulo habang may ini-edit sa cellphone ni Mila. Ma, lagyan mo ng subtitle para mas maraming views. Ma, mas okay pag dramatic yung title, mas clickbait. Ma, basahin mo comments mo, dami mong supporters. Narinig ko ang mga yon mula kay Paulo, ilang araw na ang nakakaraan. Akala ko, Mama Mia, normal na content lang. Hindi ko naman alam na ako na pala yun. Kaya alam kong kasama siya. Alam kong alam niya. At wala siyang ginawa, Mama Mia. Hindi lang pala siya tahimik habang sinasaktan ako. Kasali din pala siya. Kasabwat siya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko, Mama Mia. Message from Paulo. Umuwi ka agad mamaya, may pag-uusapan tayo. Ilang saglit pa ay may kasunod pa itong mensahe. Dumaan ka muna pala sa grocery. Ubus na gatas ni Mama. Napatitig ako sa screen. Parang walang nangyari kagabi. Parang normal lang ang lahat. Parang hindi ako nilunod buong magdamag o pinaluhod buong magdamag habang ginagawa pala nila akong katatawanan at entertainment online. Rina, may matutuluyan ka ba? Tawag ulit ni Sarah. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Medyo natigilan ako sa tanong niya na yon. Hindi ko kasi inaasahan ang tanong na yon, Mama Mia. At mas lalong hindi ko inaasahan ang sagot na lumabas sa bibig ko. Wala. Doon ko unang naramdaman kung gaano ako kakulong sa sitwasyon ko. Wala akong sariling bahay. Wala akong sariling pamilya. Wala rin akong sariling ipon. Lahat ng sahod ko napupunta sa kanila. Nung una, voluntary yun. Kasi nga, inisip ko pamilya ko sila. Inisip ko sila ang unang totoong pamilya na magkakaroon ako. Hanggang sa ang voluntary action na yon ay naging obligasyon. Hanggang sa naging kontrol. Yung parents mo, tanong ni Sarah. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi kasi ako pala kwento. May pagka-introvert din kasi ako, Mama Mia.
Siguro dahil na rin sa kinalakihan ko. Kaya walang ni isa sa opisina ang nakakaalam ng totoo. Na matagal nang patay ang papa ko. Pati na rin ang mama ko ay sumunod din. Kaya mula nung namatay silang dalawa ay palipat-lipat na ako sa iba't ibang kamag-anak. Nakikitira, nakikikatulong, nakikikain, nakikitulog. Mama Mia, bago kami magkakilala ni Paulo, ay halos 15 years ng buhay ko na gano'n ang sistema ko. Walang magulang, walang nagmamahal. At isa pa, Mama Mia, nung naging kami ni Paulo at nung nagpakasal kami, sabi ni Mila, kapag may asawa ka na, pamilya na ng lalaki ang pamilya mo, ang priority mo. Unti-unting nagsimulang bumigat ang dibdib ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil ngayon ko lang nakita ng malinaw ang buhay ko. Para akong taong biglang nagising matapos ang mahabang panahon ng pagkakatulog. At habang nakatitig ako sa Black App account ni Mila, doon ko unang napansin ang isang bagay. May email address sa bio niya. May collaborations and sponsorships. Ibig sabihin, kumikita siya. Kumikita sila in my expense. Ako ang napapahiya. At nung gabing yun, habang nasa bus ako pauwi at paulit-ulit na pinapanood ang mga videos niya, may isa akong bagay na unang beses kong ginawa matapos ang 7 taon. Hindi ako dumiretso ng grocery. Sa halip, bumaba ako sa isang maliit na printing shop na malapit lang sa office. At doon tahimik kong sinabi sa lalaki na nasa counter, "Kuya, pwede bang magpa-print dito lahat ng bank transfer records ko? Kakayanin ba kung 7 years na bank records ko ang ipaprint ko sa'yo?" Mama Mia, pumayag naman yung lalaki. Halos alas 9 na ng gabi nang matapos ang pagpiprint dahil sa dami. Alas 10 na halos akong nakauwi. Mabigat ang tote bag na dala ko. Hindi dahil sa laman nitong mahigit 100 pahina ng bank records, kundi dahil pakiramdam ko unang beses kong may hawak na ebidensya ng sarili kong buhay. Pagbukas ko ng gate, agad kong narinig ang boses ni Mila mula sa sala. "Ayan na palang magaling na babae. Anong oras na?" Yung tono niya parang amo na naghihintay ng isang kasambahay. Tahimik akong naghubad ng sapatos. Hindi ako sumagot. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko si Paulo na nakahiga sa sofa habang nanonood ng basketball highlights sa cellphone niya. Nakasando lang siya at may hawak na bote ng soft drinks. Parang wala talagang nangyari. Parang hindi nila ako ginawang content online. Parang hindi ako lumuhod buong magdamag. 2 gabi lang ang nakalilipas. "Nasaan ang gatas ni Mama?" Tanong niya agad sa akin. Hindi ako dumaan ng grocery. Napatingin siya sa sagot ko. Nagtama ang mga mata naming dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ako ang unang umiwas sa tinginan na yun. "Bakit?" Kunot noon niyang tanong na alam kong naiinis na. May inuna akong ibang bagay. "Ano na namang drama to, Rina?" Narinig kong tumayo si Mila mula sa kusina. Paglabas niya, agad niyang napansin ang paper bag sa kamay ko. "Ano yung dala mo?" Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang makapal na stack ng mga papel sa gitna ng lamesa. Tahimik. Napatigil si Paulo sa kanyang panonood sa kanyang cellphone. "Ano to?"
sabi niya habang isa-isa kong inayos ang mga papel. Mga resibo yun, bank transfers, mortgage payments, online confirmations. 7 taon ng paghuhulog ko sa bahay nila. 7 taon ng pagbabayad ko sa mga utilities ng bahay nila. 7 taon ng sweldo ko na dire-diretsong lumabas papunta sa iba't ibang account para sa kanila. Bawat petsa malinaw, bawat halaga nakapangalan. 60,000 pesos mahigit buwan-buwan. Tahimik na lumapit si Paulo. Kinuha niya yung pinakaunang pahina. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya habang nagbabasa. Anong ibig sabihin nito, Rina? Mahigpit ang hawak niya sa kamay, Mama Mia, hanggang sa kumulubot yun sa mga daliri niya. Hindi ako nagsalita. 7 taon kasi akong walang boses sa bahay na yun. Ngayon na nagsisimula na akong magsalita, gusto kong marinig muna nila ang katahimikan ko. Bakit mo nilalabas ang mga to? Mas mahina ang boses niyang nagtanong. Ngayon ko lang nakita si Paulo na nanghihina, na parang kinakabahan. Pero hindi dahil nasaktan niya ako, hindi dahil guilty siya, kundi alam kong takot siya na baka malaman ng nanay niya ang totoo. At tama nga ako. Ano bang ingay niyong dalawa dyan? Lumabas si Mila mula sa kusina habang pinupunasan ang kamay niya sa apron niya. Paglapit niya sa mesa ay agad niyang nakita ang mga papel. Natigilan siya. Pero sandali lang. Pagkatapos noon ay mabilis niyang hinablot ang unang siguro mga 20 pahinayon dahil medyo makapal-kapal din. Ano to? Ma, inilabas ni Rina lahat ng records ng binayad niya sa bahay. Tahimik na nagbasa si Mila. 1, 2, 3 pahina. Pagkatapos ay malakas niyang ibinagsak sa mesa ang mga papel. Ano ngayon? Napatitig ako sa kanya. Parang wala lang. Parang hindi 7 taon ng buhay ko ang nasa harap niya. Record ng bayad? 7 taon kang nakatira sa bahay ng mga Santos. Gumagamit ka ng tubig, kuryente, internet. At sino pa bang magbabayad, ha? Ang bahay na to, binayaran ko ng sahod ko. Diretsahan kong sabi. Nakita kong gumalaw ang mga panga niya. Sahod mo? Kinita mo yan nung kasal ka na sa anak ko. Kung hindi dahil sa pamilya namin, saan ka pupulutin? Di ba wala kang pamilya? Walang nagmamahal sa'yo? Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Yun kasi ang paborito nilang linya Na para bang iniligtas nila ako. Na para bang utang na loob kong mabuhay sa ilalim ng bubong nila. 26 ka na nung kinuha ka namin? Wala naman kaming hinihinging kahit na ano. Wala kaming hinihinging kapalit kahit anak ko ang gumastos nung kasal ninyo. Mama Mia, kung magsalita po si Mila nung gabing yun, ay parang hindi po ako pinakasalan ng anak niya dahil sa pagmamahal. Na para bang ginawa lang yun ni Paulo bilang investment. At ano namang nirereklamo mo ngayon, ha? Tahimik akong tumingin sa kanya. Unti-unti may mga alaala akong gustong ibaon noon pero ngayon, malinaw na malinaw pa rin na bumabalik. Noong unang taon, bilang mag-asawa namin ni Paulo, ang totoo niyan gusto ko na sanang bumukod, Mama Mia. May maliit naman akong tinitirhang apartment noon. Doon malapit sa pinagtatrabahuan ko. Hindi yun kalakihan. Oo nga, nirerentahan ko lang yun, pero alam kong sapat na yun para sa paninimula namin bilang mag-asawa. Masaya pa kami noon. Naaalala ko pang nagtatawanan kami habang namimili ng mga murang kurtina sa Divisoria. Pero isang gabi biglang nagkasakit ang nanay niyang si Mila.
High blood daw. Stress daw. At umiiyak si Paulo habang sinasabing, kawawa naman si mama mahal, mag-isa na lang siya. Hanggang sasabi niya, pansamantala raw muna kaming tumira sa bahay nila. Pansamantala. Pero 7 taon na ang lumipas, hindi pa rin kami nakakaalis doon. At habang tumatagal, pakiramdam ko unti-unting nawawala ang lahat ng desisyon ko sa buhay ko. Pati ATM ko, pati oras ko, pati boses ko. Baliwala ba lahat ng perang inilaan ko rito? Tanong ko. Pera? Biglang tumawa si Mila. Yung tawang mapanlait. Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa kwarto niya. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang notebook. Yung maroon na notebook. Yung notebook na nakita ko kanina lang sa video niya. Biglang nanlamig ang mga mata ko. 7 taon ko yung nakikitang nakakandado sa loob ng drawer niya. Alam kong dahil nakakandado ay bawal yun hawakan. Bawal silipin. At ngayon, unti-unti niyang inilapag sa mesa na para bang banal na aklat yun. Abay, gusto mo palang magbilangan tayo ha? Sabi niya. Binuksan niya ang unang pahina at nagsimula siyang magbasa. Tahimik ang buong sala habang nagbabasa siya. Narinig ko lang ang sarili kong paghinga. Page after page. Bawat pagkakamali, bawat kasalanan. Nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo. Hindi ko na malayang ganito karami ang mga isinulat niya tungkol sa akin. At lalong hindi ko alam na ganito pala kadetalyado. Parang bawat galaw ko sa loob ng 7 taon sa bahay nila ay may bantay. May record, may parusa, at mas masakit, habang binabasa niya yun, Mama Mia, ay para bang proud pa siya. Parang achievement niya. Ang dami mong pagkukulang, way, bilang asawa kung alam mo lang. Sabi niya habang isinasara ang notebook. Ang manatili ka rito ay malaking utang na loob mo na sa amin. Nakatingin ako kay Paulo, Mama Mia. Tahimik lang siya. Nakatayo sa gilid na parang batang naghihintay na matapos magsalita ang nanay niya. Ni hindi niya ako magawang ipagtanggol. Ni hindi niya masabing sobra na yung mama niya. Ngayon, gagamitin mo ang pera mo para takutin ako? Sabi niya habang tinuturo ang mga bank records ko. Hindi po ako nananakot, sagot ko. Ano to? May nagtuturo ba sa'yo? May bumubulong ba sa'yo sa labas ha? Nagawin mo to? Sigaw niya. Biglang pumagitna si Paulo. Ma, hayaan mo na muna. Tumahimik ka, Paulo! Sigaw ni Mila. Agad na natahimik si Paulo. Tiningnan niya ako. Mula ngayon, ibibigay mo sa akin ang ATM mo. Madiin na sabi ni Mila. Parang may kung anong pumutok sa loob ng tenga ko. Ako na ang hahawak dyan sa pera mo. Hindi ako makapaniwala, Mama Mia, na ganun kakapal ang mukha niya. Hindi na yun simpleng kontrol. Parang tingin niya pag-aari na nila ako. Gagawin ko yan para wala ka nang maisip na kalokohan. Tahimik lang si Paulo. Hindi siya tumutol at lalong hindi siya nagulat. Na para bang inaasahan na niyang mangyayari yon. Na para bang dati na nila itong pinag-usapan na magaganap. May inilabas na brown envelope si Mila mula sa cabinet. Oh, papermahin mo siya. Iniabot niya yun kay Paulo. Dahan-dahang inilabas ni Paulo ang dokumento. At habang inilalapag niya yun sa harap ko, kapansin-pansin ang pag-iwas niya ng tingin sa akin. Parang nahihiya, pero hindi sapat para tumanggi siya sa gusto ng nanay niya.
Nabasa ko yung title, Kasunduang Pampamilya. Habang binabasa ko ang bawat linya, lalo akong nanlamig. Voluntaryong ibibigay ang buwan ng sahod sa biyanan para sa iisang budget plan. Bawal magtago ng savings ng walang pahintulot. Bawal mag-transfer ng pera sa iba nang walang pahintulot ng sariling pamilya. Kapag lumabag, kusang aalis ng bahay. Parang kontrata ng isang alipin yun, Mama Mia. May nakahanda pang ballpen sa tabi ko. Tahimik ang buong sala. Ramdam ko ang tinginan nilang dalawa. Naghihintay. Sanay kasi silang sumusunod ako. Sanay silang tumatahimik lang ako. Sanay silang tumitiklop at lumuluhod ako. Dahan-dahan kong hinawakan yung ballpen. Bahagyang ngumiti si Mila. Pero sa halip na pumirma, isinara ko ang takip ng ballpen at nilapag yun sa mesa. Nawala ang ngiti niya. Hindi ka pipirma? Unti-unti akong tumayo. Ngayon lang yata ako nakatayo ng diretso sa harap niya, Mama Mia. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nanginig. Pagod na ako sa mga laro nila. Minsan kapag sobrang pagod ka na, yung mga tanong ay nagiging tapang na. Dumiretso akong naglakad papunta sa pinto. Subukan mong lumabas dyan. Wag na wag ka nang makabalik-balik dito, ha? Sigaw ni Mila. Huminto ako. Hinawakan ko ang doorknob. Pagkatapos dahan-dahan akong lumingon sa kanila. Siya nga pala, baka makalimutan nyo. Sa makalawa, deadline na ng kulog ng bahay na to. Tumahimik sila. Napansin kong namutla si Paulo. Ngayon lang niya siguro totoong naisip kung paano pag wala na ako. Sino ang magbabayad? 5 segundo walang nagsalita. Hanggang sa sumigaw si Mila. Kala mo ba? Hindi kami mabubuhay nang wala ka, ha? Sigaw niya. Mama Mia, ang nagbabayad kasi noon ay ama ni Paulo. Kaya lang, simula nang mamatay ito, ay wala na ring nakukuhang pera si Mila. Hindi kasi sila kasal ng ama ni Paulo dahil may una itong pamilya. Opo, si Mila po ay kabit lang ng tatay ni Paulo. Kaya sa huli walang nakuha sila. Bukod sa nasa hustong gulang na si Paulo at hindi na entitled sa kung anumang mga pensyon na naiwan ng papa niya, ay galit pa rin ang unang asawa sa kanila. Pagkasara ko ng gate ay tsaka lang ako nakahinga ng malalim. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko rin alam kung tama ba ang ginagawa ko. 7 taon na kong hindi basta-basta lumalabas ng bahay nang halos walang pahintulot o walang kasamang guilt sa dibdib. Kahit simpleng pagpunta sa mall kasama ang office mates, kailangan ko pang magpaalam na para bang isa akong high school student. At ngayon, tuluyan akong umalis. Pakiramdam ko para akong kriminal na tumakas. Mahigpit kong niyakap ang bag ko habang naglalakad sa madilim na kalsada ng subdivision na yon. 10:00 na ng gabi pero mainit pa rin ang hangin. May ilang asong tumatakol. May video kay sa kabilang eskinita. May mga ilaw ng bahay na unti-unti nang namamatay. Normal na gabi yun para sa ibang tao, pero para sa akin, pakiramdam ko gumuho ang buong buhay ko sa loob lang ng 1 oras. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang binubuksan ko ang cellphone ko. 3 missed calls mula kay Paulo. 7 messages mula kay Mila. Wala kang utang na loob. Kapag umalis ka, wala ka na talagang babalikan. Subukan mong sirain ang pamilya namin. Wala ka nga talagang respeto dahil walang mga magulang na nagpalaki sa'yo. Alam mo bang hindi ka aasenso habang suwail ka sa biyanan mo? Isa-isang pumapasok ang mga messages habang nakatitig lang ako sa screen. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot.
Pagod lang ako, Mama Mia. Sa sobrang pagod ko ay tila namanhid na rin ang puso ko at wala nang natitirang emosyon. Biglang may bagong message mula kay Paulo. Umuwi ka na. Pinapalaki mo lang yung issue. Natawa ako ng mapait. Issue. Issue na para bang maliit na away lang. Parang hindi 7 taon ng kontrol at pagpapahiya ang ginawa nila sa akin. Kasunod agad noon ay isa pang message. Huwag kang mag-iinarte. Buti nga't tinanggap ka namin. Wala kang magandang family background. Sino ba ang mga magulang na tatanggap sa'yo bilang asawa ng anak nila? Doon ako tuluyang natauhan. Mama Mia, hindi pala nila ako tinanggap sa pamilya nila dahil mahal nila ako. Tinanggap nila ako dahil kailangan nila ako. Bilang ATM, tagabayad, tagalinis tuwing weekend, tagaluto araw-araw. Pero hindi nila ako tinuring kailanman na bahagi talaga ng kanilang pamilya. Kaya siguro kabit itong mama ni Paulo. Kaya siguro kabit itong si Mila. Dahil yun pala talaga ang kaniyang ikinabubuhay. Ang manggamit ng ibang tao para sa sarili nilang kapakanan. Mama Mia, sobrang emosyon ang naramdaman ko noon. Na sa sobrang dami hindi ko na alam kung anong uunahin kong maramdaman. Nakakaramdam ako ng takot. Takot na magiging mag-isa na naman ulit ako. Pero nakaramdam din ako ng pagod. Pagod sa the way ng pagtrato nila sa akin. Higit pa doon, nakaramdam ako ng galit sa sarili ko. Bakit ko hinayaan na umabot ng 7 taon ang pang-aabuso nila? Bakit hindi ko nakita? Ganun ba ako kabobo? O ganun ba ako kadesperado sa pagmamahal ng isang pamilya? Bukod sa lahat ng emosyon na yon ay nakaramdam din ako ng sobrang panghihinayang. Nasayang ang 7 taon ng buhay ko. Nasayang ang 7 taong sweldo ko. Lahat ng emosyon na yun ay sabay-sabay kong naramdaman. Mama Mia, naalala ko yung sarili ko 7 taon nang nakakaraan. I was 26 years old then. Masayahin naman ako kahit na lumaki akong walang pamilya. Mahilig akong gumala, mag-road trip, mahilig akong kumanta. Puno din ako ng mga pangarap na balang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya na buo at masaya. Dami kong pangarap noon. Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo na pwede kong trabahuin habang inaalagaan ko ang mga anak ko at ang asawa ko. Gusto kong makapagpatayo ng sarili kong bahay kasama ang asawa at mga anak ko nang sa ganun ay hindi ko na maranasan ang palipat-lipat ng bahay. Pero lahat ng pangarap na yun, unti-unting nawala. Hindi ko na malayang 7 taon na pala akong nabubuhay para lang mapasaya ang ibang tao. At kahit kailan, kahit ginawa ko na ang lahat, hindi pa rin yun naging sapat. Rina, napalingon ako. Nakatayo si Sarah sa harap ko, hawak ang helmet niya. Nakahinga ako ng maluwag at the same time ay nahihiya. Paano? Tinawagan mo ako kanina at umiiyak ka. Natigilan ako, Mama Mia. Tiningnan ko ang call logs ko. Hindi ko na namalaya na siya pala ang natawagan ko habang naglalakad ako palabas ng subdivision kanina habang tumatahol yung mga aso. Mabilis siyang napaupo sa tabi ko. Bakit nandito ka pa sa labas? Gabing-gabi na. Hindi agad ako nakasagot. Pagkatapos ng ilang segundo ay mahina akong sinabing, umalis na ako. Tahimik lang siya sandali na para bang pinoproseso pa niya ang mga salita ko. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Finally, napatingin ako sa kanya.
Hindi awa ang nasa mukha niya, kundi parang relief. Alam mo bang matagal ko nang hinihintay na gawin mo yan? Natahimik ako. Kala mo ba hindi halata? Rina, araw-araw kang pumapasok sa trabaho na parang ubus na ubus ka na. Hindi ka nagsasabi pero alam kong may pinagdadaanan ka sa kanila. Mas lalo akong naiyak sa kanyang sinabi. Minsan pala masakit makita o marinig na kitang-kita pala ng ibang tao yung paghihirap mo na pilit mong itinatago sa sarili mo. Wala akong matutuluyan. Pag-amin ko. Meron, ano ba? Dun ka muna sa akin. May extra room ako. Sara, ayoko makaabala. Rina, kaibigan kita, okay? Hindi ka abala sa akin. Simpleng salita lang yun, pero halos mabasag noon ang dibdib ko. Dahil 7 taon ko nang pakiramdam na pabigat ako sa lahat. Actually, hindi lang 7 taon, kundi mula nung palipat-lipat ako sa bahay ng iba't ibang mga kamag-anak, ramdam ko nang pabigat ako sa ibang tao. Bandang 11:00 na kami nakarating sa kondo niya. Maliit lang yun, hindi sosyal, pero tahimik. Walang sumisigaw, walang naguutos, walang nangingilati sa bawat galaw ko. Pagpasok ko pa lang ay parang nanibago ang katawan ko. May extra toothbrush dyan sa CR. Hindi ko pa yan nagagamit. Maligo ka muna. Tahimik akong tumango. Pagpasok ko sa banyo, dun ko nakita ang sarili ko ng maayos sa salamin matapos ang matagal na panahon. Namumugto ang mga mata ko. Magulo ang buhok ko. May maitim na marka sa paligid ng tuhod ko. Bigla kong naaalala yung video ni Mila. Yung libo-libong comments na nagsasabing tama lang ang ginawa niya sa akin. Unti-unti akong napaupo sa sahig ng banyo. Mama Mia, sa totoo lang, alam kong napaka-ridiculous pakinggan ngayon. Pero nung mga panahon na yun, tinanong ko rin ang sarili ko. Paano kung tama sila? Paano kung kasalanan ko naman talaga? Paano kung mahina lang ako? Paano kung ganito ako dahil wala akong kinalakihang mga magulang? Pero kasunod noon ay may isa ring boses sa loob ko na ngayon ko lang naririnig ng malinaw. Kung mahal ka nila, bakit kailangan mong magmakaawa at lumuhod para lang tanggapin? Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Nanibago ang katawan ko, Mama Mia. Sanay akong magising dahil may kumakalabog na kawali sa kusina o may sumisigaw ng, Rina, ano ba? Nakatihaya ka pa dyan, ang tagal mo. Pero dito sa space ni Sara, tahimik. Aircon lang ang maririnig at mahinang tunog ng mga sasakyan na dumadaan sa labas. Nakahiga lang ako habang nakatitig sa kisame. Pakiramdam ko may mali. Pakiramdam ko may nakalimutan akong gawin. Hanggang sa unti-unti kong na-realize, wala na akong kailangang pagsilbihan. At doon nakaramdam ako ng pagkalito, pagkabalisa. Lalo akong hindi mapakali. Trauma pala talaga. Kahit wala na yung taong nananakit sa'yo, daladalam pa rin ng katawan mo yung takot. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko at nung tignan ko, dun ko nakita na may 22 missed calls na. Lahat galing kina Paulo at Mila. May mahigit 10 messages na rin. Nasaan ka na? Umuwi ka na bago pa lalong lumaki ang problema. Napapahiya kami dahil dyan sa ginagawa mo ah. Wala kang utang na loob. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Due na ng gamot ni Mama. May check-up pa si Mama bukas. Isa-isang bumigat ang dibdib ko habang binabasa sila. Ni isa walang kumusta ka? Nakatulog ka ba? Okay ka lang ba? Lahat tungkol sa kanila. Tungkol sa mga pangangailangan nila. Tungkol sa sabi nilang obligasyon ko. Tahimik kong pinatay ang cellphone at sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon,
Hindi ako nagpaalam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Pagpasok ko sa office, parang may kakaibang pakiramdam agad. Tahimik. May mga simpleng tingin, may mga bulong-bulungan, hanggang sa mabilis akong nilapitan ni Sarah. Rina, kinakabahan ako agad. Ano? Dahan-dahan niyang inilapit yung cellphone niya sa akin. Black up ulit. Bagong upload. At nang mabasa ko ang title ay parang bumigat ang buong katawan ko. Sabi pa, walang utang na loob na manugang. Umalis matapos disiplinahin. 8 oras na yung naka-upload. Halos mag-1 milyon na yung views. Nanlamig ang kamay ko habang piniplay yung video. Nasa sala si Mila, mukhang umiiyak. Sa tabi niya tahimik si Paulo na kunwari ay problemado. Mga anak, hindi ko alam bakit naging ganito ang manugang ko. Malungkot niyang bungad sa kamera. Mahinahon yung boses. Yung boses ng taong gustong magmukhang kawawa para makakuha ng maraming simpatsya. Minagsabihan lang naman namin dahil maalat yung luto, tapos bigla na lang umalis. Humagulgul pa siya sa video. Sabi pa niya doon, Mama Mia, 7 taon daw nila akong pinagsilbihan at tinuring na pamilya. Halos matawa ako sa sobrang galit. Pamilya? Pamilya ba ang tawag mo sa isang taong halos pinaluhod mo ng buong magdamag? Pamilya ba ang tawag mo sa isang taong ginagawa mong katatawanan sa content mo? Pamilya ba ang tawag mo sa isang taong halos kinukontrol pati sarili mong sahod? Mama Mia, ang daming comments sa screen. Kawawa daw si Mila. Masama daw ang ugali ko. Blessing in disguise daw para sa pamilya nila ang pag-alis ko. Mas mabuti daw wala na ako kasi wala naman daw akong respeto. Sabi pa nila, Mama Mia, na ang manugang daw dapat mas doble yung respeto sa biyanan nila kaysa sa sarili nilang mga magulang. May nagsabi pa na i-face reveal daw ako nang makancel. I-expose daw ako para maturuan din ako ng netizens ng leksyon. Nangina ako hindi dahil natatakot ako, kundi dahil ngayon lubusan ko nang naintindihan kung gaano kadaling paniwalain ng tao sa isang mabait na boses lang. Hindi nila alam kung ano talagang nangyayari kapag patay yung camera. Hindi nila alam yung mga gabing umiiyak ako sa CR para lang walang makarinig. Hindi nila alam yung mga pagkakataong nanginginig ako bago umuwi galing trabaho. Hindi nila alam yun dahil hindi naman yun kwento ni Mila. Na nanginginig ako sa gutom pagka-uwi ko galing trabaho dahil hindi nila ako tinitirhan ng ulam. Palaging kalmado sa harap ng ibang tao ang image ni Mila. Palaging napakabait na biyanan ang pinoportray niya. At ako, mukhang ako yung reklamador kapag nagsasalita. Mama Mia, biglang may notification na lumabas dun sa cellphone ni Sarah. Naitag siya sa isang video. Pag-open ko, mas lalo akong nanlamig dahil compilation video pala iyon. Mga lumang clips tungkol sa mga pagmumura sa akin ni Mila. Lahat yun, Mama Mia. Tinanong ko si Sarah kung ano to. Tsaka niya ako hinila palabas ng building. Doon niya sinabi sa akin na kumonsulta pala siya ng abogado, Mama Mia. Doon niya sinabi sa akin na kumonsulta siya para nang sa ganon ay alam niya kung anong laban ko. Halos maluha-luha ako noon na napayakap sa kaibigan ko. Pareho kaming nag-half day ni Sarah noon sa trabaho. Pinuntahan namin yung kinontak niyang abogado. Doon pinaliwanag namin lahat sa abogado ang mga totoong nangyari. Tinanong ako ng abogado, Mama Mia, kung gusto ko raw daw kasuhan sina Mila at Paulo. Exploitation kasi daw yung ginawa nila. At isa pa,
Isa lang naman ang manugang ni Mila. Yung mga taong kakilala niya na nakafollow sa kanya, alam na ako yung tinutukoy kahit hindi naman pinapakita yung mukha ko sa camera. Kaya pwede raw akong magkaso. Mama Mia, pinag-isipan ko ng ilang araw yung sinabi ng abogado. Ilang araw din akong hindi nagpakita kay Paulo. Pero Mama Mia, isang araw, nagpunta siya dun sa pinagtatrabahuan ko. Pinagkalat niya na meron akong iba. Pinagkalat niya na may lalaki ako kaya hindi na ako umuuwi ng bahay. Dahil sa sobrang galit ko ay sinabi ko sa abogado na magsasampa na ako ng kaso. At nung nagsampa nga kami ng kaso ay agad akong hinanap ni Paulo. Gusto niya raw makipag-usap. Sabi ko dalhin nila ang abogado nila. Magkikipag-usap ako sa harap ng mga abogado pero hindi nang sila lang. Kasi alam ko, Mama Mia, kilala ko sila. Mamanipulahin nila ang sitwasyon. Alam kong susubukan nila ulit akong kontrolin. Sabi pa ni Sarah, kapag wala daw akong kasama habang kausap sila, meron at meron din daw mangyayari noon. Natatakot si Sarah na baka madala ulit ako ni Mila at Paulo. Naniwala ako sa kanya. Nung nagkita kaming tatlo, kasama si Sarah, yung abogado ko at abogado nila, nakita ko na nawala yung tapang nila, Mama Mia. Lalo pa nung isa-isang sinabi ng abogado namin ni Sarah kung ano ang pwede naming ihablas sa kanila. Kung ano ang pwedeng mawala sa kanila. Pero sabi ng kliyente ko, willing daw siya na iatras yung kaso. Ang kapalit nun, i-delete mo ang account mo, misis. Lahat ng videos mo sa internet na tungkol sa kanya i-delete mo. Bakit? Wala naman akong sinabi na siya yun, di ba? Wala naman akong sinabing pangalan. Wala naman akong in-upload na mukha niya. Oo nga po, wala nga po. Pero, nag-iisa lang naman yung anak nyo. Iisa lang din ang magulang ninyo, ang manugang ninyo. Ibig sabihin, yung mga nakakakilala sa inyo, alam na yung kliyente ko ang tinutukoy ninyo. Sa huli, Mama Mia, ay walang nagawa ang nanay ni Paulo. Dinilit niya yung account niya sa harap namin. Lahat ng video sa cellphone niya, dinilit niya. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay nag-file ako ng legal separation kay Paulo. Hindi pa annulment, hindi ko pa kaya eh. Wala pa kasi akong kahit na anumang savings dahil nga inubos ko lahat sa kanila. Mama Mia, mula nung mag-grant ang legal separation naming dalawa ni Paulo, dun ako nakahinga ng mas maayos. Halos 6 na buwan din akong nakitira kay Sarah. Pagkatapos noon ay kumuha na ako ng sarili kong bahay na matitirhan. Sa ngayon ay tahimik na po ang buhay ko. Ang balita ko ay nagkakaproblema ngayon sina Paulo dahil dun sa bahay na hinuhulog-hulugan pa nila. Si Paulo kasi, Mama Mia, hindi naman po sa pamamaliit. Pero malayong-malayo po ang sinasahod ko sa sahod niya. Minimum wage earner lang kasi si Paulo. Samantalang ako, dahil may tinapos ako at magaling din naman ako sa trabaho, ay halos magsi 6 digits po ang income ko buwan-buwan. Bagay na naging dahilan para mas magiging okay ngayon ang buhay ko. Sa ngayon ay nag-iipon po ako nang sa ganon ay makapagpaanal na ako ng kasal namin ni Paulo. Isinulat ko po ito hindi para ipahiya si Mila at si Paulo dito sa inyong programa. Isinulat ko po ito, Mama Mia, para malaman ninyo na may mga tao po na kagaya nila. May mga tao po na mga manipulator na gagawin nila ang lahat para maisip mong ikaw ang mali. Gagawin nila ang lahat para sisihin mo ang sarili mo kahit sila naman talaga ang may kasalanan mula umpisa.
At ang hiling ko lang, sana lahat ng tao, lalo na ang mga kababaihan, marunong mag-identify ng mga manipulator, ng mga narcissistic, ng mga taong gustong-gusto na apakan yung iba para sa sarili nilang kapakanan. Hanggang dito na lang, Rina. Uy, grabe yung kwento ni Rina ha. May pagkakahalin tulad sa kwento natin yesterday, pero hindi naman grabe. Kasi yung yesterday, 'di ba, sinampal-sampal siya nung ano niya, nung asawa niya, grabe naman din yun. Pero ito ngayon, pera naman ang kinukuha. Pera naman. At reputasyon naman niya yung sinisira. Sad lang talaga na may mga taong dumadaan sa ganito at sad lang din isipin na may mga magulang na nagpapalaki at kumukonsinti ng mga ganitong uri ng mga ugali ng gaya ng kay Paulo. 'Di ba? Hindi ho ba kayo nadi-disappoint sa sarili ninyo na ganyan ang uri ng taong napalaki ninyo? 'Di ba nakaka-proud kapag responsable, marunong sa buhay, mabait, mapagmahal na asawa yung napalaki nating mga anak? Sana sa mga nanay ngayon ng mga mga batang lalaki o babae, sana bukod sa edukasyon sa paaralan, sana turuan nyo rin na maging mabuting tao yung mga anak ninyo. Yung mga responsableng tao na kayang tumayo sa sarili nilang mga paa para hindi sila makahatid at makagawa ng malaking trauma sa iba. Okay? Anyways, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig nitong ating program na medyo mahaba naman talaga for today. Syempre, bago tayo magpaalam at umalis for today's upload, mag-hi muna ako sa atin pong mga suki na mga subscribers. Maraming salamat mga suking subscribers natin. Ang ating mga bagong subscribers na si Rosel Espinosa, Alpha Garcia, maraming salamat, at Rosel Macdolor. Syempre, andito pa rin si Jasmine Magbanwa, si Abdullah Wahab, si Christina Aure, si Marlia Guiana Shane, si Miriam Gutierrez, si Rose Arevalo, si Rico Sedanco, si Colleen Bueno, si Gimaras Girl, si Benson Boyser, si Smackdax, si Maria Elena Abe, si Maureen Tugab, si Gail Easy, si Mila Raduban, at si Freaky. Ayan, nandito pa rin sila. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. I love you. Thank you very much. At syempre, sa atin din pong mga kasuki na lagi ding nakikinig sa atin. Ayan, hello ako kay Charlene Baclohan, kay Cha Pasensya. Hi, Cha Pasensya from Saudi, from Maricel Mina, Ernesto Lapaz, Ruby Ramos, Christina Sison, Sam Lorenzo Agustin. Hi! Hi din kay Lailena Sison, kay Marlene Vargas, Laarni Lacondazo, Kevin Garay, kay Teresa Rhodes, maraming salamat, Joyce Bulay, Joyce Bulay, Lorena Timo, maraming salamat. Inconsigna Monralban, Eileen Matyong, Kiddos TV 2000, maraming thank you sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much. I love you all. Nako, hanggang sa susunod po nating kwento na ating pagsasaluhan. Bukas, ibang kwento naman ang ikukwento ko sa inyo. So, abang-abang kayo. Ako po si Mama Mia. Magandang araw. Mwah, mwah, mwah. Ingat! Bye-bye!